Balik na po tayo, Rinaldo. Oh, bakit? Delikado po tayo dyan. Naghihintay ang mga kapatid sa ibayo. Pero po, baka... Kung may masama man silang balak sa atin, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Nasa pagtupad tayo ng tungkulin. Magandang araw, mga Ginoo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Ministro. May obligasyon ka sa akin na dapat noon mo pa ginawa. Ano bang maipaglilingkod ko sa inyo, Ginoo? Ibigay mo sa akin ang abuloy nyo sa pagsamba nyo. Uulitin ko. Ibigay mo sa akin ang abuloy nyo. Una, wala sa akin ang salaping inihandog ng mga kapatid para sa pagsamba. Hindi totoo yan. Ibigay mo na. Pangalawa, bakit ko naman ibibigay sa inyo? Isamantalang sinimpan nyo ng mga kapatid namin upang ihandog sa Diyos. Wala akong pakialam kung para kanino yan! Wala akong ibibigay sa inyo, Ginoo. Bueno, unang pagkikita natin ito. Sa susunod na pagdaan nyo, ibibigay mo na sa akin ang abuloy nyo. Kung hindi, itong baril ko na ang magsasalita sa inyo. Tayo na po, Rinaldo. Asa na ba si Teban? Nahanap na, boss. Kayo na ko pa pinapahanap, di ba? Wala kasi sa bahay nila eh. Pero boss, nag-ikot na sila Braulio para hanapin. Baka naipit lang sa tabuhan yun, boss. O kaya, nasa kabilang ibayo. Wala akong pakialam kung nasaan siya. Ang gusto ko, hanapin niyo siya. Ano? At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Tataglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa. Tolpo! Tama na! Hindi ako lalaban! Anong nakain mo at naisipan mo makinig dyan sa mga iglesia ni Kristo na yan? Magpapaliwanag ako! Di ba? Di ba nakumbulsyon ng anak ko? Hindi ko na nadala sa ospital. Ang naisip ko yung ministro. Pumunta ako sa kanya. Pinanalangin niya ang anak ko para gumaling. Dolfo, pinagalingan Diyos ang anak ko. Pinagalingan Diyos ang anak ko. Tatay ka rin, Dolfo. Gagawin mo lahat para sa anak mo. Nung gabi na yun, naniwala ako na gagaling ang anak ko. Totoo ang Diyos ng Iglesia ni Cristo, Dolfo. Dininig ng Diyos nila ang panalangin para sa anak ko, Dolfo. Gusto ko pang malaman ang maraming bagay tungkol sa Iglesia, Dolfo. Kaya ako nakinig sa pangangaral ng kapatid na Reynaldo, Dolfo. Dolfo! Tama na yan! Huwag mo saktan si Teban! Anong ginagawa mo dito? Dolpo, makikinig din ang asawa mo sa Iglesia ni Cristo. Oo, Dolfo.
Nakikinig rin ako sa Iglesia ni Cristo. Oo, Dolfo. Nakikinig rin ako sa Iglesia ni Cristo. Tapos na ang digmaan. Pero hindi pa rin. Magbigay ka sa akin ng isang dahilan para hindi kita saktan ngayon. Papunta ako sa gawain ng Diyos. Hindi lang kita sasaktan. Handa akong patayin ka ngayon! Kahit anong gawin mo sa akin, bahala ng Diyos sa akin. Ano bang agimat at bertud ang ginamit mo para mahikayat mo ang mga taga-baryo kung makinig sa inyo? Walang agimat, walang bertud, Dolfo. Ang Diyos ang may nais na maligtas sa mga tao. Ang Diyos ang may kalooban nito. Bakit sa Iglesia ni Cristo? Iglesia ni Cristo ang ililigtas ng Panginoong Hesukristo sa araw ng paghuhukom. Kapag namatay ako, hindi ako tatanggapin sa langit. Maliban na lamang kung tatanggapin mo ang binibigay na pagkakataon ng Diyos. Sa bagay, tabi nga naman ang kasalanan ko. Baka hindi na ako papasukin sa langit. Mapagpatawad ang Diyos. Hinihintay niya ang mga tao na magbagong buhay at sumunod sa utos niya. Pero, mas masama ang mga taong nang aapi. Mga nanggigipit. Mga mamamatay! Nubayan niyo po ang aming buong sambahayan. Opo. Ang lahat po ng ito, Ama, ay magalang po naming hinihiling. Opo. Sa pangalan po ni Jesus na amin pong dakilang tagapagligtas. Amen. Sasamba lang kami ng mga anak mo. Yan ang mga anak. Anong pumasok sa utak mo, Teban? Bakit mo ginawa yun? Sino magsasabi sa inyo na mali ginagawa ko? Ikaw pa ba? Ikaw pa ba talagang nagpalinlang sa mga iglesia na yan? Din lang? Wala akong dapat na ipaliwanag sa inyo. Ha? Buhay ko to at ng pamilya ko. Hindi mo ba inisip na pwede ka namin itumba ngayon dito? Tumba. Yan lang naman ang ipinananakot natin. Ang magtumba. Pero, yung mga sarili natin, hindi natin maproteksyonan. Para mo na rin sinabing walang kwenta ang pagtatanggol natin nila Dolfo sa tao, sa baryo natin. Pagtatanggol? Ha? Paano? Duwag ka kasi. Duwag ka. At hindi ako mangingimik. Saktan ka ngayon dito, Teban.
Wag? Bakit? Karuwagan ba ang humingi ng protection? Huwag niyo sa... Nagbabala na ako noon sa iyo, Ministro. Siguro naman hindi mo nakakalimutan. Nasaan na ang abuloy nyo? Wala akong dalang salapi, Ginoo. At kung dala ko man ang salaping handog ng aming mga kapatid, hindi namin ibibigay sa inyo, sapagkat handog namin sa Diyos ang gusto mong kunin. Amen! Teritoryo ko to! Binabalaan kita! Huwag niyong gagalawin ang ministro ng Iglesia ni Cristo. Magkakaubusan tayo dito. Amanos tayo, Dulfo. Walang dahilan para magtuos tayo ngayon. Mula ngayon, wala nang po pwedeng gumalaw kay Ka Reynaldo. Sa kabila ng mapanganib na sitwasyon na aming nasagupa sa mga lugar na aming nadistinuhan, sa kabila ng mga naranasan naming hirap, pagod at sakripisyo, lahat ng ito ay pinalitan at kinantimpalaan ng Diyos ng maraming pagtatagumpay, sapagkat kami mismo ang nakasaksi sa patnubay ng Diyos at sa tagumpay na ibinibigay niya sa Iglesia sa lahat ng panahon. Ang aking ipadadama sa lahat ng kabataang ministro, itanim natin masama ang lumabang sa mamahala at mahalin ang tungkulin higit kaysa buhay sa man igistino. Hindi tayo dapat umurong o tumangi. Ang lagi niyong tandaan, ang gawain ito sa Diyos, hindi ito tayo bibigyan ng Diyos kapag sa Diyos tayo sumusunod. Ganapin ang utos, walang dungis at walang kapintasan. Pero para kayo magtagumpay, matuto kayong dumaing sa Diyos. Huwag tayong magsasariling kalooban.